Ilan na namang dating sumuko sa Oplan Tokhang ang patay matapos pagbabarili ng mga hindi kilalang salarin. Gaya na lang sa lungsod ng Malabon kung saan isang tsuper ng jeep ang tinambangan. Narito ang unang balita ni Victoria Tulad. Paparada na raw ang jeepney driver na si Loreto Lorenzo ng pagbabarili ng hindi pa nakikilalang salarin sa Hernandez Street, Barangay Catmon, Malabon, pasado alas 11 kagabi. Dead on the spot sa loob ng kanyang sasakyan ang 58 taong gulang na biktima. According po sa may-ari ng tindahan malapit po dito sa pinangyarihan, isa daw pong lalaki na nakamotorsiklo. Pagkatapos po ng pamamaril, agad pong sumibat. Naka-bull cap lang, tapos naka-pantalon na at naka-itim na t-shirt. Hindi humarap sa media ang asawa ng biktima pero ayon sa mga pulis, wala raw itong maisip na motibo kung bakit pinatay ang kabiyak. Aminado siya na nagsasabo ang asawa na dati nang sumuko sa Oplan Tokhang pero hindi raw ito nagtutulak. Nabanggit niya na ang kanyang asawa dati daw, yung paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot, matindi. Sabi niya araw-araw daw, ma'am. Pero nito na daw, ma'am, madalang na lang daw. Dati naman daw sangkot sa pagtutulak pero ngayon nagbago na. Ang babaeng binaril sa Barangay Batasan sa Quezon City bago maghating gabi. Dead on the spot din ang biktimang kinilala sa alias na Minyang matapos magtamo ng 2 tama sa ulo. Ayon sa barangay, nagtitinda na lang sa palengke si Minyang matapos sumuko sa Oplan Tokhang. Ilang buwan na ang nakakalipas. Nung una, Tokhang na yun. Tapos, pakabait na siya. So, nagtinda-tinda na siya sa palengke. Tagal na yan, may ilang buwan na magmula itong pagpasok ng ni Duterte, June. Nagbago na yan. Agad namang dumating sa lugar ang mga kaanak ng babae pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa magkahiwalay na pamamaril. Ito ang unang balita sa Malabon at Quezon City. Victoria Tulad, reporting.